Hi guys, what's up? My name is Shanwin and today pag-uusapan nga natin tong update tungkol kay Nanay LV Vergara. So basically dito, napag-usapan na yung mga possibility kung ito ngang mag-asawang Ruiz makakasuhan. And even before we get into that, no guys, palambing naman. Kanina ko lang na-discover yung page ni Teacher Mark sa Facebook. Tapin ko lang Teacher Mark, ayan. Ito guys, yan. Pa-search na lang, no? 149 followers pa lang meron si Teacher Mark. Ayan, nilike na po natin. Bigyan po natin ng matinding suporta si Teacher Mark sa kanyang Facebook page. Definitely, andyan si Attorney Libayan. I'm not really sure kung si Attorney Claire meron. Si Kaayo, I'm not 100% sure as well. Pero syempre, thank you kay Sendong. Doon po sa mga hanapin natin si Sendong. Ayan. Bigyan rin natin guys ng suporta tong si Sendong. Lagi po nating nakakasama yan sa yan. O, diba? How I wish I can talk to my customers like Idol Rafi does. Alam mo naman. Alam mo ma'am, ikaw makapal ang mukha mo ma'am, pero sorry. Anyway, so hindi muna natin pag-usapan ngayon guys si Idol Rafi, no? Dito muna tayo. Actually, kapapanood ko pa lang nung kanyang ng kanyang budget hearing. Yan. Puntahan nga natin ang budget hearing na yan. Oops. Sorry. Budget hearing sa Senate. In your situation, I would have... Yan, itong budget hearing na to. Natatawa ako, to be honest. Natatawa ako kasi hindi ko alam kung nagtuturuan sila rito ni, what do you call that, Senator Cynthia Villar. Okay? Doon po sa mga hindi nakakaalam, si Senator Cynthia Villar is nagpahayag na ng kanyang last term. This is what I saw from hindi ko alam kung gaano katagal na post yun. Sabi ni Senator Villar na this might be or this will be her last gig sa Senate. Kung papasok pa rin daw siya sa politics, more often than not, baka maglo-local na lang siya instead of national. So ngayon tinuturuan niya si Idol Rafi na nagmimistulan siyang tutor dito. Ayan Sa post ko nga, hindi ko maintindihan kung ito bang si Idol Rafi, alam niya yung pinagsasabi niya. No? Kasi nagdedebatehan na sila rito ng mga taga NAIA, no? National Irrigation Administration. Pinag-uusapan nila yung kanal na nagsusupply daw ng water going sa mga farmers at doon sa mga contractors naman. So, medyo mahaba-habang istoryahan to. O, diba? So, about 2 hours, no? Ginisa niya. Hindi ko alam kung ginisa niya ba ang mga taga National Irrigation Administration o nagpapaturo siya sa mga to kung paano ba ang kanilang proseso. Kasi marami siyang tinatanong na a little bit irrelevant para sa akin. For budget at saka pagdating sa mga projects. Anyway. So, balik nga tayo dito. So, ito na yung siguro mga last few parts na to ng Senate hearing regarding dito sa issue kay Nanay LV Vergara. Alam niyo naman siya yung binugbog ng kanyang mga amon, mga taga Mindoro ba to, tsaka Batangas. Anyway, pakinggan natin yung sinasabi dito. Interestingly, Mr. Chair, si Ginang LB po ay hindi lamang maituturing na isang kasambahay sapagkat siya po ay pinagtrabaho sa isang industrial na undertaking. Sa makatuwid po, Mr. Chair, ang kanya pong applicable... Paano industrial? Ano po, mayroon po kasi tayong tinatawag na wage rate para sa mga kasambahay. Meron din po tayong tinatawag na wage rate para po sa mga manggagawa na ini-employ po sa isang retail establishment, sa manufacturing establishment. Sa pagkakataon pong ito, at base na rin po sa provision po ng batas, si Ginang LB po ay hindi lamang po pinagtrabaho bilang isang kasambahay, kundi bilang isang manggagawa doon po sa sari-sari store. Okay guys, so obviously, malaki po ang disparity pagdating sa swelduhan ng mga katulong. Just like what I said from my previous vlog. So far, as per the law ng kasambahay, okay, sinasabi doon na ang sahod
This is back in 2013, guys. To 2023 na tayo. 10 years ago. I'm not really sure kung na-amend na ba yun when it comes to salary ng mga kasambahay. Ang mga kasambahay po ngayon, typically, pag dito po sa NCR, minimum, okay, minimum, may mga tumatanggap ng 4,500 to 6,000 to 10,000. Maniwala kayo sa hindi. Wala pong, sabihin na lang natin, standard, no, na pagtaas ng sahod ng mga katulong kung ano lang ang kanilang, so far, wala pa ako nakikita. I mean, you can type in the comment section kung meron na po bang mga amendments na ginawa doon sa Kasambahay Law of 2013. Now, kung ang minimum mo ay 5,000 halimbawa for a kasambahay, and then ang minimum mo sa isang commercial worker, like halimbawa, sales lady, yung pagtitinda guys sa mga tindahan, it's an act of being a sales lady. So typically, dapat mag-a-apply sa'yo yung minimum wage ng isang sales lady at hindi ng kasambahay, which is what? Higher than the kasambahay. More or less, nasa 12,000 to 15,000 siguro yan, diba? With the current rate, no, na we have right now. Sabi ko nga, no, nakita ko yung news na nagkaroon na ng increase between 35 to 50 pesos, no? Sabi nga ng iba, it's better to have an increase than none. Okay? Pero sana pag ito naman yung akin, guys, no, maiba lang tayo ng konti. Para sa akin, kung magtataas tayo ng sahod ng mga tao, minsan nga tinatanong, my sister is actually, she's an HR manager here in the Philippines. So tinatanong ko siya. Kasi, halimbawa, ako going back sa usapan ng sweldo. Nung nasa ibang bansa po kasi ako, I was an administrator, an HR officer, an admin officer, an office manager, and so on and so forth. So, marami kang hats na sinusuot, no? So, isa sa mga ginagawa namin ng dati kong boss, which is mentor ko naman na siya ngayon, is dinedefine namin yung cost of living ng isang tao, magkano ang sahod, kakayanin ba namin. Okay, sa pagpapasahod sa tao na yun as per the position. Kung ano yung mga, syempre, we have to define the job description, we have to identify the skill sets of the person, how much are we spending, no, na kaya ng company to sustain the salary of a person, no, an employee per a given year. Plus the benefits na dapat meron siya, no, as per labor law ng bansa kung saan ako nagtrabaho. So it's the same thing here in the Philippines. 'Di ba? Pag nag-define ka ng, halimbawa, pagka nag-define ka ng isang position, you have to define the job description and then you have to put the skill sets plus yung sahod. And please never ever forget yung cost of living ng isang tao. Hindi naman hinihingi na maging super komportable. At least, alam mo yun, may work-life balance na nangyayari doon sa tao monetarily, no? Financially, kumbaga. So, it's the same thing here in the Philippines. Hindi ko alam kung bakit, ano yung nagiging basis na bakit ganito lang kababa yung mga sinasahod ng tao. 'Di ba? Sabi na magsasara daw yung negosyo. Dude, hindi mo pwedeng, kung hindi mo kaya magpasweldo ng tao, then wag kang humanap or mag-hire ng tao. Why don't you start, working for yourself sa iyong sariling startup business, 'di ba? Or company. So, yun yung one of the biggest questions that I have. Marami akong nalalaman or naririnig na ang parang starting, halimbawa na lang sa mga contact centers, no? Magkano yung starting salary ng mga nasa contact center? Roughly 18 to 20,000? May nabubuhay pa ba doon? 'Di ba? Ako, no joke, Pero, payak naman ang pamumuhay ko. Laman lang naman ako ng bahay, more of than not. Pero, 20,000 is not enough for me. Sa totoo lang, 20,000 is not enough. Nung pamilyang Ruiz. Dahil po doon, ang applicable wage rate po ay hindi po yung wage rate ng isang kasambahay na mas mababa, kundi po yung applicable minimum wage rate po ng isang kumpanya o ng isang negosyo, maliit man o malaki, base po sa umiiral na wage rate order ng Region 4B. Yun lamang po, Mr. Chair. So, narinig niyo po yun na kasi nagtrabaho sa gasolinahan, hindi naman siguro sa gasolinahan, sa tindahan, doon sa karnihan, doon sa grocery, kaya iba daw yung sweldo. Matanong ko, kayo nang tanungin ko, Mrs. Garcia Ruiz, meron ba hong employment contract? Wala.
Wala po, Your Honor. At saka hindi po Wala. nagtrabaho ang Ate Elvis sa may karnihan, hindi rin nagtrabaho sa tindahan. Isang araw lang po yun yung bagong pasok niya po, Your Honor, na sabi ko, tignan ko kung saan siya, kung marunong siya magtinda. Isang Wow. araw lang po yun ng August 11, 2019 sa loob ng palengke. Pero sinulduhan ko po yun siya, yung isang araw na yun, tapos continuous na po siya sa kusina. Po sa talipapa, hindi ba maraming beses daw yun? Nasa karsada pa kayo, sa inyo na nanggaling yun. Ay yung tiyanggian po ng 2020 ng January hanggang March po kasi sarado na po ang tiyanggian sa kalsada. Tagahatid lang po yan sir ng mga ulam doon kasi may mga boy po kaming mga kasama, Your Honor, at saka mga pagkain, Your Honor. Manang LB, tama ba yun? Hindi sa bahay ka lang daw, hindi ka sa tindahan? Tagahatid lang po. Tagahatid ka lang daw? Hindi po, minsan po pinatitigil po ako doon sa tiyanggian. Sabi niya, dito ka lang muna at para may kasama kami. Sabihin, ilang beses yon? Pag araw po ng Biyernes, tuwing Biyernes po, pag may tiyanggian, Gano'ng katagal yon? 8 oras? 8 hours? parang hanggang tanghali po kami doon eh. Simula madaling araw. Opo, So tuwing Biyernes, ikaw ay nasa tiyanggian. opo, sinasama nila po ako minsan. Yung Lunes, Martes, Linggo, Sabado, Andun lang po ako sa loob ng tindahan, sa may kusina. Tinipirmi na nila ako. Sa tindahan, nagtitinda ka? Minsan po, pinapatulong po nila ako doon. Sa kusina, nagluluto ka? Minsan po, no, Bakit? Meron bang karinderya? Meron bang restaurant na maliit? wala po. O, Yung, ang niluluto, yung pangkain nyo. opo, yung mga pagkain namin. Hindi binebenta. Pa, Hindi binebenta. pinapaluto lang po sa amin, sa akin Hindi, po yung minsan. niluluto nyo, hindi paninda. Minsan po, yung po galing sa tindahan. Doon kami kumukuha sa tindahan. Hindi ho, yung inyong niluluto ay binebenta ba sa mga ibang tao? May Hindi, karinderya? feeling ko, Hindi po. ano lang, personal Pagkain consumption lang. Opo. Ayo. Pero ikaw, may kontrata ka bang pinirmahan o ikaw ay pumasok bilang Okay, wait. So basically, as simple as this. Technically hindi siya katulong. Okay? Kasi lagi siya nakatambay dun sa tindahan eh. She is at disposal ng mga Ruiz whenever they need her. Kasi kung katulong ka, dapat nasa loob ka ng bahay. Hindi ka nasa loob ng tindahan. Tama ba ako? So, hindi well-defined ang kanyang job description. So, kung saan lang siya iba to. Diba? kasambahay ba o kung ano, may kontrata ba o wala na? Wala po. Okay, for the record, isa yun sa mga requirement guys, sa kasambahay law. Kailangan meron kayong contract. Sabi po sa akin, o doon ka muna lang sa kusina muna. Pag wala ka nang ginagawa sa kusina, pwede ka tumulong dito sa tindahan. Yusek Benjo. So, did they violate the Batas Kasambahay? Referring to these spouses. Yes, Mr. Based on the narration of facts in this committee, yes, Mr. Chair. All right. Dapat malaman ng mga abogado niya ito. Ginang Franz, pinagamot niyo ba siya dati noong 2019, 2020, 2021, 2022? 2019, hindi po, Your Honor. Bakit? Kasi po Bakit hanggang ngayon lang 2023 siya Good question. Bakit? balak ipagamot? siya po nagsabi sa akin, Your Honor, nung paalis po ako, sabi niya, ate, pag ipa-check up mo na lang ako at ipagamot mo ako para gusto ko uli magtrabaho. Yung po sabi niya sa akin, Your Honor, ay sige kako at luluwas kami bukas, Your Honor, kako po. E di sabay ka na sa amin, sabi ko po, ay nung nag-deliver naman kami, sadya talaga na ano din at hindi kami nakasingil ng sibuyas, iniwan lang po namin sa Balintawak ang sibuyas, hindi rin po kami nabayadan. Pero ang sabi, the provincial Estrada, sinakay daw sa truck ng sibuyas, wala naman siyang kasama. Mayroon po, Your Honor, yung kasama niya kasi doon po sa unahan, Your Honor, Sabi niyo kasi sasamahan niyo. Sinamahan niyo sa truck ng sibuyas? magkakasama po kami, Your Honor, na lumuwas. Opo, Sinamahan mo ba sa truck ng sibuyas si Aling LB? magkakasama po kami. Pero doon nga lang po kami sa unahan banda kasi puno po. May kasama siya sa likod yung isang boy namin. Pero po ang biyahe ng mula sa amin hanggang sa pier po, wala pa pong 30 minutes. Tapos sa barko po, open po yun. Pwede po silang Natatawa ako dito sa ina-action ni Senator Jinggoy Padi.
Diego Estrada. Kinakainan lang sila ng mani. Alam mo yun, parang siya yung tipo nung ano, yung nakikinig lang pero hindi naniniwala. 'Di ba? I don't know guys if nararanasan niyo yun, pero ako once in a while nararanasan ko yun sa mga tao, 'di ba? Na parang, "Oh, sige, istoryahe." 'Di ba? Sabi nga ng mga Bisaya, istoryahe. Baba, pwede silang gumala, pwede silang umakyat sa taas. Masyado makakagala kasi bulag na nga eh. May kasama po siya, Your Honor, yung isang boy po namin. Eh sabi nila, dito na lang kami ate, upo. Oo nga naman, paano ka makakagala, bulag na nga eh, paano pa yun? Imagine mo pinagtatrabaho pa niya ng mga gano'ng katitinding trabaho, eh, hindi na nga nakakita yung tao. Grabe 'no? Na lang kami dito, pero nakataas po yun. Tapos pagdating po sa Batangas, Your Honor, kunting oras lang din po, apartment na rin po ng anak ko, tinitirhan na din po. May I turn my attention now to State Prosecutor Fadulyon. Yes, Your Honor. Would you believe, this is just hypothetical, would you believe that since the alleged torture and inhumane treatment was started in Mindoro, Mamburao, and thereafter she was turned over to one of the family members, the same members of the family of the employer, and for more than a month, she has to endure the same suffering, continuing the same household services as an employee. And apparently, hearing from Mrs. Maria Febillar, she has endured the psychological trauma. Would you believe, sir, State Prosecutor, that the elements of an alleged crime might be considered as continuing even though in another jurisdiction, not just in Mamburao, but likewise in Batangas City as well? Patuloy po yung kanyang maltreatment, hindi lamang doon sa Mamburao, Yeah, I think so. dahil But nandun pa however, siya diba? sa pagkandili ng isang miyembro ng pamilya ng Ruiz at hindi rin siya sumusweldo ron, violation din ng batas I think it has na to be binalangkas ni treated Senator differently. Estrada, at siya ay ninenervyo, siya pa rin na nagtatrabaho doon at napilitan na nga mag-post sa Messenger yung kasamahan niya na kasambahay din para siya ay ma-rescue ng kanya mga kamag-anak. So, meron bang elements ng crime na kung sakali, we're just stating this hypothetically, academically, na nangyari din doon sa Batangas City, aside from Mamburao? Based on the hypothetical question of Your Honor, I would agree, sir, that there are violations. There would be violations and it would transcend one jurisdiction since Yeah. nalipat ho siya sa ibang lugar, and it would be considered as probably a continuing offense, but it would be an entirely different offense as the one, yung violation ng RA 10361. It's time for Boys and Graham's Quality Treats. Step 1. The new offense, if it is an entirely, paliwanag niyo po yun. Kasi kung continuing offense, edi tuloy-tuloy lang yun from the start to the culmination. So, is there another offense committed separate from the original offense in Mamburao, Yes, separate independently and committed in Batangas City? Yes, Your Yeah. Honor. Again, without prejudice to the ongoing investigation, it would appear from the facts of the case that apart from the violations of yung law, yung 10361, each act of each inhumane treatment may be considered as one act. And if it is transferred, lumipat po siya ng ibang lugar, meron pong ibang posibleng violation din. Kasi if the person was detained against her will, kung hindi niya po gusto at siya po ay pinanatili sa pangangalaga ng pareho ding mga tao o kamag-anak ng mga tao na yon, nagpapatuloy lang po yung pang-aabuso na ginagawa sa kanya. So in that sense po, continuing siya. Yeah, the question is, kung nagpapatuloy. So, kung paano siya tinatrato from Mamburao hanggang sa Batangas, how it will gonna be treated, tama? Kung nagsimula siya sa isang lugar at inilipat siya sa ibang lugar para ipagpatuloy yung pang-aabuso na yon. Salamat po. Lalong-lalo na kung yung pangako ay dalhin siya sa pagamutan at hindi naman siya dinala sa Dinala. pagamutan. What about Barangay Captain Fatal? Yes, Nangangampanya ka pa, Kapitan. require yata ni Senator Tulfo yung kanyang presensya sa susunod na hearing. Kasi wala si Senator Hindi na Tulfo. makapangampanya si Kapitan. Nag-file ka ng certificate?
Yes, Your Honor. Kailan ba Patay. kampanyahan? October 19 po to 28. Dapat siguro bago magkampanyahan, nakapag-hearing na tayo. Matagal pa naman eh. Marami lang kami budget hearing ngayon, kaya nahihirapan kami magawa ng schedule. Nagpapasalamat po ang committee ito. No, before that, again, I would like to issue this stern warning to the spouses, Pablo and Franz Garcia. You might suffer the same fate. Katulad na sinabi ko kanina, yung mga amo ni Bonito Baran na nasintensya ng regulation per You might. It's very modest, no, of Senator Jinggoy. It's very modest of him. Pero ako, naniniwala ako that they will suffer the same fate. Tapos patong-patong pa yung possible na ikakaso sa kanila. 'Di ba? Well, let's see. May hirapan silang depensa. Para sa akin, may hirapan silang depensahan to. Kasi dahil lang dito sa Senate hearing na to, lahat ng napag-uusapan dito will gonna be used. Lord. perpetua. Kita niyo naman yung kasambahay, si Aling LV. And I can only imagine kung gaano kalaki yung danyos na hihingiin ng prosecution para kay Nanay LV Vergara. Inakita niyo yung kondisyon niya. Nabulag, halos hindi na makakita, halos irreparable na yung damage sa kanyang mga mata. At sino gagawa nun? Walang gagawa nun. Sumasagot si Aling LV, she's not being coached by her legal counsel. Tuloy-tuloy yung sagot niya. Sumasagot kayo, binubulungan pa kayo ng, although nothing against it. That's your right. Pero of course, as an observant, nakikita ko kung sino nagsasabi ng totoo. I will not. Alam mo kung ako para dito sa mag-asawang Ruiz, mag-plead guilty na lang sila. Sa totoo lang, mag-plead guilty na lang sila. Prejudge you. But again, I'm warning you, you will suffer the same fate. Yung warning ni sa totoo lang, no, para sa akin with this case, hindi naman siguro kailangan ni Senator Jinggoy na i-prejudge pa sila. Kasi kung tutusin, if sinusundan niya itong kaso na to, okay, actually napakaganda na itong issue na to na masubaybayan. Bakit? It doesn't only apply to Nanay Vergara as per the maltreatment that she went through with this family. Pero kung makikita nyo kung paano nag-a-apply yung law when it comes to labor. Tapos may kasama pa ng tawag dito mga pananakit. Kumbaga, kung pag-usapan natin ng labor law, which is basically hindi ko pa naman tinitake, the thing is, I'm learning about labor law dahil independently, binabasa ko siya. I have a caudal for that. Plus yung sister ko, who is an HR manager na nagtatanong din ako. And syempre, may mga kaibigan at kakilala rin tayong mga abogado pagdating dito. Para sa akin, number one guys, na napaka-importante, na meron kayong mga kontrata. Kasi doon mo na merong employee-employer relationship. Napaka-importante guys ng ng employment contract. Okay? Kasi pareho yung obligation yun sa isa't isa eh. Now, the thing here is that sa nangyayari, okay? Sa nangyayari, sa tinatakbo nitong issue na to, malaking-malaki ang possibility na makukulong ang mag-asawang Ruiz. I just don't know kung madadrag din dito yung kanilang 18 years old na anak, pati yung 16 years old na anak. Gaya na sinabi ko, pag meron discernment, ibang storya yun. Ibang storya yun. Ang nakakalungkot lang, bakit may mga magulang na ganito? Bakit kailangan yung turuan yung mga anak nyo na maging walang hiya? Na gaya ninyo. Kaya tingnan nyo guys kung bakit napaka-importante na ginaguide din natin yung mga anak natin. Whether anak mo, pamangkin mo, apo mo, sa panonood ng TV, sa nakikita sa ibang tao. Kasi ikaw bilang mas nakakatanda dun sa taong yun, sa batang yun, ikaw ang magsasabi
mag-identify kung tama at mali ang ginagawa nila. 'Di ba? Hindi na ako kailangan makapagpustahan pa dito, guys. Malaki yung possibility na patong-patong ba naman na kaso na iaano dito, 'di ba? Sa naririnig natin. Anyway, feeling ko hindi 'to bibitawan ni Senator Jinggoy. Tatrabawin niya talaga na merong managot dito sa nangyari kay Nanay LV. Anyway, Senator Jinggoy, maraming salamat, and definitely rin syempre kay Senator Tolentino. Okay? And dun sa mga humaharap para din kay Nanay LV. Maraming salamat sa inyo na ginagawa niyo 'to, at sana hindi na talaga hindi na 'to masundan, hindi na 'to mapamarisan, at sana lahat po nung mga naabuso na kasama natin sa bahay, wag po kayong matakot lumapit sa mga kinauukulan. And dun sa barangay chairman, gaya nga ng sinabi nila Senator Jinggoy, first time ko mag-a-agree kay Raffy Tulfo. Dapat hindi ka manalo. Hindi mo kayang protektahan ang mga dapat mong protektahan, 'di ba? I hope mas manalo pa magiging kalaban mo, at sana mag-perform siya, i-outperform ka niya sa pagiging barangay chairman ng lugar ninyo. Anyway, guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share niyo na rin, guys. At pag-usapan pa natin ang mga susunod na mga issues. Bye, guys.